camera bumagsak. Ano nangyari? Ay nako, not so good morning dahil nasira yung camera ko. Itong ginagamit ko ngayon nasira. Babe, nasira yung camera ko. Sira? Oo. Kine-record siya. Nag-on siya. Nalaglag kasi siya. Nag-on siya. Black Friday. Hanggang ngayon, ginagawa ka pa rin yung camera. Nakakainis! Ay, naku. Okay siya. Nag-open siya. Pag ino-open ko siya, nag-open siya. Pero pagka kino-close siya, nagre-retract yung lens. Tapos, naglalagay ng message na error daw. So, wait lang nga. Inaayos ko lang siya. Pakita ko pala sa inyo kung paano. I will vlog using my phone. Ayan. Ayan, diba? Naka-on siya. Pag i-close natin siya. Ayan yung nangyayari, oh. Tapos magkakaroon ng lens error. So, I don't know what's wrong. Ang kainis. Hello there. Nagluluto na ako. Tulog na yung twins. Alam niyo ba ginawa ko ngayon? Trinay ko lang. Kasi nagbabasa ko ng mga try it out method. Wait lang, tanggalin ko yung headset ko. Ayun, nagbabasa ako ng mga try it out method para hirap na kasi ako magpatulog ng twins na alam nyo ba, one at a time ko sila talagang hinihili. Lagay ko muna kayo sa tripod para makapag-prep ako ng lunch habang nagsasalita. There you go. Ayan, So, I'm trying a new method para matulog sila nang hindi ko na sila hinihili. Medyo naging successful ako ngayong first attempt ko. Actually, iniisip ko nga silang patulugin sa room nila. Kaso parang hindi ko naman kaya. Kasi alam nyo, madaming beses pa rin talaga sila gumigising in the middle of the night. Mga 3 to 4 times. Umiiyak sila, tapos kinukuha namin, sa akin si Anaya, si Peng kay Amelia siya, yun yung parang toka namin. So, pag may umiyak na baby, kukunin ko yun, ihihiga ako sa akin, papadedein ko, hanggat minsan nakakatulog kaming dalawa, tapos babalik sa crib. So, mga 3 to 5 times, it ranges from there. 3 to 5 times nangyayari yun. So, anyway, wait lang. Lang ako water. Tapos, bago matulog, the way na pinapatulog namin yung twins, sinasayaw talaga namin sila ni Peng. Kung hindi sayaw, karga talaga, tapos pinapadede with milk. So, ngayong tanghali, since worried nga ako sa camera, nagre-research ako sa YouTube kung paano gagawin yung camera, ganyan. Ang ginawa ko, paglagay ko sa kanila sa crib, binigyan ko ng milk. Kasi gano'n naman usually yung first step ko. Nilalagay ko, pinapahiga ko sila sa crib, tapos binibigyan ko ng milk. Tapos, may days na sobrang swerte ako dahil tutulog na sila. May days na gano'n. Pero majority of the time, after nilang magdede, pagkatapos sila magdede for a while, tumatayo din sila. Kasi iiyak sila. Gusto nila magpa-adhele. So, gano'n yung usually ko. Every day, imagine twice a day sila nagnanap. Morning and afternoon. So, 2 beses. Namimili ako ng batang mas cranky. Namimili ako ng baby na mas umiiyak. Tapos yun yung ihihili ko. Pag tulog na siya, ilalagay ko sa crib. Tapos yung isa naman. Lagi akong ganun na nakakapagod na. Can you imagine? 2 bata yung ihihili mo. Tapos parang 4 na beses mo siyang ginagawa. Actually, hindi 4 na beses eh. Kasi twice a day. Tapos 2 sila. So, 4 times. Tapos plus sa gabi. Basta palagi ko siyang ginagawa. Nakakapagod na. Sakit na ng braso ko. Ang bigat na. Especially si Anaya. Ang bigat na. So, kanina anyway. Dahil nag-research ka ako sa YouTube. Nag-worry ako ng nangyayari. Diyan sa camera nga na yan. Ginawa ko. Pagkalapag ko sa kanila sa crib, binigyan ko ng milk. Which is yun nga yung palagi kong ginagawa. Tapos, nung time na tumayo na sila, dahil umiiyak na sila, naghahanap na sila ng hele, ng sayaw, ng kakargahin ko sila. Hindi ako pumunta sa room. Pumunta ako sa room nila, Nox. Sinara ko yung kwarto namin. Naririnig ko naman. Nagstay ako ng mga, tinimeran ko yung mga 6 minutes. Kasi nagbabasa ako usually, pag start ka ng cry it out method, mga 6 minutes mong iiwan muna, tapos titingnan mo sila. So, mga 6 minutes, tiniis ko, umiiyak lang silang dalawa, nagsiselfone lang ako. Pagpasok ko sa kwarto, akala ko tulog na, umiiyak pa din.
So, pagpasok ko sa kwarto, higa ko lang ulit sila sa crib. Sabi ko, time to sleep. Hindi ko talaga sila binuhat. Hiniga ko lang sila, inayos ko. Tapos, linagyan ko ng milk ulit. Tapos, ayaw pumapalag pa. Hanggang linagay ko yung weighted blanket. Tapos, pareho kong tinatapik na ganyan. Ganyan ako magpatulog. Tapos, nakatulog sila. Hindi ko sila sinayaw pareho ngayon. So, first attempt success. Although, syempre, may iyakan talaga. Lagi naman gano'n sa lahat ng sleep training na nababasa ko. There will always be a crying baby. Hindi lang natin alam kung gano'ng katagal. Pero yun. So, umiyak silang dalawa and medyo masaya ako kasi actually, it's pretty big na rin for me kasi imagine, no? Everyday ko siyang ginagawa na makakapagod na. So, anyway, tulog na sila. So, sabi ko kay Ben, mamayang gabi, 7:30 yung bedtime usually. 7 nasa bed na. Try natin na pahigain sila ng 7 with milk. Tapos kung umiyak, iwan muna natin sandali. Pagbalik, wag natin isasayaw. Ano lang natin, yung itap-tap lang muna natin. Kasi kanina ganun sila natulog. So, sana ganun na lang. Kasi nakakapagod talaga. Nakakapagod maghili ng bata. Imagine, ang bigat na. Diba? Anyway, magluto na nga tayo. Magti-12 na. Ang gagawin ko lang today is garlic and butter shrimp. Tapos, siguro mag-pork chop ako. Kasi, kaya dalawa yung ulam ko. Kasi, pag dinner, hindi ako kumakain minsan. Dahil nagtatry nga ako mag-lose ng weight. So, ngayon, pag lunch, ang lakas ko kumain. So, yan tayo. Anyway, wait lang. Prepare lang tayo ng garlic. And, magsaing. Ayun nga, nainis ako dito sa camera. Hindi mo palagay pagka may ganyan. Meron akong gamit na lagi ko siyang ginagamit tapos nasisira. Isa na yung camera, phone. Yan yung mga bagay na parang hindi ako mapalagay. Yung iba, okay lang kasi diba hindi ko naman sila ginagamit lang palagi. Itong camera, nagwa-vlog ako. Yung phone, special na ako. Huwag masira yung phone. So, yan yung mga nakakainis. Tapos kanina, meron ako nakita na mga 7 miles away na camera repair. Mamaya tatawagan ko. Papa-repair ko. Pero kanina nga medyo na ano ako kasi ginaganon ko na talaga yung lens niyang camera. Kasi iniisip ko na baka may na-stock lang sa loob. Tapos, knowing myself, destroyer kasi ako minsan lahat ng hawakan ko nasisira. Hindi ko alam, bata pa ako, gano'n ako. So, parang kanina yung ginagawa ko siya, iniisip ko, mas masisira to. So, tinandanan ko na yung camera. Tapos, sabi ko nga, paparepair ko na lang. Sana sa weekend. Anyway, nasa na yung aking, knife. Kailangan ko ng knife. Man, gagawa na ako ng pork tonkatsu. And, i-prepare ko na siya. Lalagayan ko na ng breading. Para mamayang dinner, yun yung dinner ng mga bata. Ayan, madali lang naman maggawa ng pork tonkatsu. Pork chop lang, tapos cornstarch, tapos lagyan nyo lang ng salt and pepper, pwede rin nyo lagyan ng garlic powder. After ng cornstarch, 3 coating lang naman yan. Cornstarch, tapos egg. Beat nyo yung egg. And then, lagyan ng panko, breadcrumbs, yung 3rd. Wait lang. Hindi ko na maganon-ganon yung camera kasi ang dumi ng kamay ko. Hindi ko linagay yung protection yung silicone cover ng camera ko ngayon. Kasi nga, tinitingnan ko kung gagawa. Pero kanina yung clinose ko, hindi talaga eh. Sira talaga siya pag nag-off. Yung last vlog ko, diba nag-break out yung skin ko, yung mga nakanood ng last vlog ko. Parang alam ko na kung bakit nag-break out yung skin ko. Kasi pala, parang 3 weeks ago, kaya hindi ko siya naisip eh. Kasi 3 weeks ago, nag-start ako gumamit ng retinol. Tapos okay naman siya. The whole 3 weeks. Or parang the whole magti-3, going into 3 weeks. Okay naman siya. Tapos, yung magkakaroon ako, doon dumami, diba? Tapos nagre-research ako nga, kasi nga iniisip ko bakit ako nagpo-purge. Ang tagal ko na naman nag-retinol. May mga retinol users pala na na nagpo-purge after 3 weeks. So, yun yung nangyari sa akin. Yun yung nangyayari sa akin. Feeling ko kasi yun nga yung mga nabasa ko. Kasi nag-start ako mag-retinol. Although, yung retinol na ginagamit ko ngayon is 0.3 lang. 0.3% lang. Tapos, hindi ko every night ginagamit. Ginagamit ko siya
mga 3 times a week, 3 to 4 times a week lang. So, yung pala yun. Tapos sabi nila na stick lang daw dun sa routine kasi your skin will get better after the purge. So, yung minsan daw yung purging or yung breakout, yung ano niya, yung timeline niya is 2 weeks to up to 2 months. Depende sa skin mo. Pero, so far naman, since yung last vlog ko, the other night lang yun, parang mas nag-improve naman ngayon yung skin ko. Although, meron pa rin talaga, ayan o. Nakikita nyo ba dyan sa area na yan? Pero, napapansin ko na medyo nag-clear up naman siya. So, tingnan natin o. I'm trusting the process. Tingnan natin. Anyway, ito na yung egg. Tapos, lalagyan natin ng egg yung linagyan natin ng cornstarch. Tapat ko nga, ayan. Ayusin natin. There. Tapos ng egg yung panko breadcrumbs. Usin na natin itong breadcrumbs namin. Lang natin ng egg, yung pork chop, and then panko. This is how you make pork tonkatsu. Medyo mukhang complicated, no? Pero hindi. Ganyan lang kasimple. Yung egg, palalagyan nyo rin ng salt and pepper para may lasa din siya. There you go. And then, ang gawin naman natin next is yung sauce ng shrimp. Yung shrimp, pagka gagawa, kung gusto nyo ng mas tender yung shrimp, yung mas malambot siya, huwag nyong lutuin sa stove with the sauce. Kasi, ang tendency, ano siya, matigas yung shrimp. So, hindi siya ganun kasarap. Pero, pagka hiwalay nyo ginawa yung sauce, pati yung pagluto ng shrimp, masarap siya talaga. Usually, so the way you do it, magpapaboil lang kayo ng water separately. Iba pa yung sauce. Yung water na yon, i-boil nyo siya. Yung iba, hinahaluan nila ng bay leaf, ng lemon. Ako minsan kahit wala na lang. Okay lang naman yun, basta may sauce. Pag nagbo-boil na siya, ilalagay nyo yung shrimp. Tatimeran nyo lang yung shrimp ng 4 to 5 minutes. Tanggalin nyo. Perfect yung ano niya. Perfect yung lambot ng shrimp. Wala na kaming butter. Ito na lang. Basically, it's just really butter and garlic. And then, mag-add na lang kayo ng lemon pepper or any kind of seasoning kung anong gusto nyo. Yung Old Bay seasoning and lemon pepper. Ilalagyan ko rin itong lemon juice. Ay! Shit! Carry on, carry on. Okay lang yan. Pagka ganyan, hiccups lang yan. Kaya gawa ng paraan. Ang mahirap pagka natatapon yung asin. Kasi sobrang alat. Ito, okay lang naman. Ay, nako, live. Sing na sila. Ready na rin yung ating tongkatsu.
Lunchtime sila. I-unbox today. Ayan o. Unbox natin to. Gift sa twins. Tanggalin muna natin tong mga... Ito yung ano nila, oh. Alam nyo pala, every 2 weeks may nagde-deliver ng milk nila. Ganyan sila kalakas sa milk. Ang daming laman nyo. Wait lang. Lagay natin dyan. And then, ito, may nagpadala sa akin ng ano, kailangan ko gawa ng video pala to, ng baby camera for the car. Ayan, kailangan natin siya ikabit sa kotse pala. Tapos, gagawan ko siya ng video. Ganyan kalaki yung box na bubuksan natin today. Ano kaya laman niya? Dumi ko. Nagde-record ngayon yung cellphone ko kasi walang battery yung camera. O, nasira na ba kung TV yun? Buksan natin tong gift sa twins nang galing sa ninang nila from LA. Hi, Jack! If you're watching. Ang laki naman ang padala mo. Ano ba to? Tingin mo ba iba na to? Si Brown. Grabe, may nakalagay pa talagang heavy. Let's see. This is a gift from your Nina. You say thank you. Thank you, Nina. Ano, ready? Wow, what's this? Gusto, ano? Ha? Baby ka? Wagon. Wagon. Nice! Ano ba, baby ka pa? Nice. Let's see. Tingnan natin, open natin. Ito mo, yung mga boys ang nag-aaral dito. Oo, tingnan natin. Pwede na ba sila dito? Wow! Very useful talaga tong cutter ko from Temu eh. Wow, is this yours? Look. Is this yours? Here. Oo, ang ganda! Ang ganda ng color! Wow! Nice. Ito yung mga box. Nice, thank you. Thank you, Ninang. Say thank you to Ninang. Thanks, Ninang and Brown. Thank you, guys. Ganda. Ball na natin. Nice. Tanggalin na natin. Sundin natin yung ano, Oo. mga kuya mamaya gamitin natin ito. Gusto mo gamitin natin? Ay, ang ganda! Ganda. Tapos to pag may soccer sila. Ang ganda ng color! Mas kasya na to sa ano, no? Paano to? Hindi, kasi yan. Tapos isi-stretch mo. Ayun, no? May ano na siya. Ayun, no? Nice. Meron pa siyang ano? Ganda. Meron pa siyang seatbelt? Ayun, no? Oo, may seatbelt. Oo, Ay, seatbelt. Yeah, may seatbelt. Ayun, Dalawa, ba? mag-aarap sila. Ayun, Let's go, pwede tayo mag-Disneyland. Wow! This is so nice! Ang ganda Tayo naman, mag-Disneyland. thanks lang. Ang ganda naman ng gift mo. Ano to? Oh, may ano pa, bubong pa. Oo, wow! Ay! Ito yung handle niya. Paano to? Mga inosente kami sa... Ito pa rin yan. Oh. Hindi, pwede rin Ayun, natin no? itaas. Or dito. Pwede ba ito itaas pa? Hindi. Yan, ang ganda, oh. Lagyan natin dala. Ay, ang ganda! Girls! Yeah. Ay, bubong. Hindi pa sila wala pa yung ulo. Ayan, sakto pag tumay. Ay, hindi. Ito, kailangan to sa baba. Ilagay mo muna kasi excited ka eh. Ice cream, vanilla ice cream. Ang cute naman. Say hi! Oo, say hi! Hi! How to say hi? Say thank you! Baka sumubsob ka. Ano natin to? Gabit natin. Natuwa sila. Saan kaya ito linalagay? Feeling ko ito ganito. May manual naman kasi. Hindi natin binabasa yung manual. Naya! Naya! Say hi! Peekaboo! Peekaboo! Subo. Yay! Subo. You like that? Go pasyal na tayo. Pasyal? Let's go pasyal! Subo. Sama kayo kay kuya pag sundo natin sa school. Pasyal tayo na. Subo. Happy! Hello! Cherries! Ayan o, super nice tong gift. Thanks, Jack, ulit. Pero may nawawalang part. Yung sa seatbelt. Kasi 'di ba ito, ayan o, hindi siya gagana pag nawawala yung middle part. Wala rin naman dito sa ilalim. Wala dyan, o. Dapat kinakabit yata siya dyan. Tapos,
pinapasok siya dito. Yung seatbelt na isa, nawawala. Paano kaya yan? Sayang, gusto ko pa naman gamitin sana ngayon pag sundo sa boys. O, si Naxi gustong sumakay doon. Kuya, masira mo yan, no? Ito namang dalawa, gusto dito sa couch dahil umiiyak sila sa play area. You like it? It's nice, no? Naman, nagsasoccer sa loob ng bahay. We decided to make the move out west. California, especially this part of California, has its own style of barbecue. I'm sure a lot of you know that. And it's actually one of my favorite kinds of barbecue. Okay, head. Sunny, I'm ready for it. Alright, let's do it. Hoy, yung mga frames ko! Pag malaglag yan. Coffee time. Just like me in the kitchen. Just crazy. Dinner na yung twin. Nag-roast ako ng potatoes kagabi. Yan, potato and broccoli. Kumain nga ako yun. Sarap kasi. Gusto nila yung melon. Kaso, matigas. Hindi siya kasing lambot ng watermelon. Yung watermelon pala namin nalaglag ni Amelia na basag. Tapos wala na. Tinapon ko na. You like it? Are you excited for Great Wolf Lodge? You like it? Tingnan mo. Kumain na rin sila ng potato and broccoli. You like veggie? My love? Ay, nako po. Nalaglag. Palat na naman, oh. Ay, nako. Ika, ba't na, Noah? You're gonna eat dinner na. Oh, you're sweet naman ng anak ko. Halika na, bilis na. You want me to give you a bath? Let's go. Tudo maravilhoso. Yan, iniwan namin ng mga 5 minutes na silang umiiyak. Papasok na kami para i-taps na lang sila. Yan na. First day ko nga nag-try na i-sleep train yung twins. Usually, pag nag-sleep train, according sa mga research ko, nandun sila sa kwarto nila. Parang iniiwan completely yung bata or yung baby sa crib. Pero kami, parang inano ko na lang. Meron din ako isang nakitang sleep training na Ferber method. So, pwede ka mag-check-in sa baby after 5 minutes. Tapos, pagka umiiyak pa rin siya, pagkatapos mo i-console yung baby, alis ka ulit ng kwarto, tapos timer ka ulit ng mga 10 minutes. Yung pahaba ng pahaba, yung iiwan mo sila. Kanina nakailang tayo? Kaninang clip, yung pagpasok namin, tumahimik sila, pero nagising pa sila noon. So, yung akala ko matutulog na sila, nagising pa sila. Iniwan ulit namin sila ng 6 minutes din yun no? Mga ganun. Umiyak ulit sila noon ng 6 minutes. Pumunta lang muna kami sa room nila na Noah. Tapos, pagbalik namin, pa rin, gising pa rin sila umiiyak. Tapos, tinap lang namin. Ang sakit lang sa... kasi nakaganon kami sa crib. So, masakit nga talaga sa Anyway, sana ma-train namin sila. Sabi kasi mga 3 to 4 days daw yung training period. Excited na ako yung parang paggali na pag sila sa crib, matutulog na lang sila. No? Na wala nang wala nang pahirapan. Anyway, maglilinis lang tayo ng it is very messy. Very messy ang bahay. Tapos, kailangan mag-mop ng floor kasi may malagkit dito. Dito, sa ilalim. May malagkit. Malinis na yung aming floor. Sarap pag ang sarap talaga gamitin yung vacuum mop. Ang sarap niyang gamitin kasi pag nakita mo yung water, yung dirty water, very satisfying. My name is Night Adam. Ano masasabi? Parang pag tinitingnan mo ako. Ano masasabi mo? Ang dami Very nag-a-agree satisfying. sa'yo. I know.
May mga nag-comment na komedyante kayo. We're so nice. We're too nice. Ay, nakapon tuloy. Ayan! Natapon tuloy. Alam mo, We're too si nice. Peng. Paano lang yan? Pa-feeling siga lang. Before ko pala i-end yung vlog, may nagpapa-shoutout. Wait lang. From the last vlog, may nagpapa-shoutout. Hi, it's si Fabrero. Hello. Thank you for watching the vlogs. What? And I call this the big shout out. bukas pala ang pagkain. Ikaw. Natuwa na siya kumirit sa vlog. Natuwa na siya kumirit sa vlog. May sinigang pa ako bukas. Sinigang. Ay, sinigang. Ayaw sinigang. Bulalo. Kakabulalo ko lang nung sa atin. Ah, yung roast chicken. Roast chicken naman. Oh. Ano ba tayo nga? I didn't dare you Pork, to hear pork that. chop. So, manok naman bukas. Naglipas lang ako ng chicken para tomorrow gagawa daw ako ng roast chicken. And, ano ba? Alam ko ba yung sabihin ako, nakalimutan ko lang. That was Dahil gnarly, dude. krong-krong. Right? Anyway, tomorrow, i-upload ko tong vlog dahil every other day na ako. Tanong ko din pala sa inyo, anong oras kayo usually nanonood ng vlogs? Alam nyo, pagka minsan nakakapag-edit ako, natatapos siya ng mga 3 p.m. dito. So, meaning, 3 p.m. dito is 6 a.m. no, babe, sa Pilipinas. No! So, parang 6 a.m. siya sa Pilipinas. Let me know kung gusto nyo ng morning na upload dyan sa Philippines. Or, kasi minsan naman, ginagawa ko, feeling ko, wala naman nanonood ng ganong time. Pinapublish ko siya ng scheduled time ng 3 a.m. dito. So, parang 3, 4, 5, 6 p.m. dyan. Hindi ko sure kung ano yung bet yung time. Para the next time pag in-upload ko yung vlog. Kasi may option ko na scheduled yung time. Minsan naman i-publish ko. So, let me know kung anong oras kayo nanonood ng vlog. Ay, nako. Ayun, nag-vitamins ako. Tara! Say good night, boys! Good night!